Palapakan natin ang Lord. Huwag naman mabuti. His offering. His offering. Hallelujah. Diba? Huwag matakot. Basta't kumawalan tayo ng mabuti. Sabi nga basta't wala kang apakan, wala kang inarkabyado, wala kang sinagasaan, pag may nasagasaan ka, ipagamot mo. Yes. Hallelujah. Pero hanggat gumagawa ka ng mabuti, sagot ka ng ating mga Amen. Amen. Because God is good All the time. Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hayaan na natin yung mga persecution sa buhay. Yes. Hayaan na natin yung mga panunaya ng tao sa ating buhay, mga kapatid. Sa totoo lang masakit. Hindi mo sabihan ng rebelde, mga kapatid. Nasaktan ako Naluha nga yung puso ko. Yes. Umiyak ako sa kwarto, mga kapatid. Sabi ko, ba't ganun? Hallelujah. Pero mas lalo ako nagpupursige. Mas lalo ko ipinapakita sa Panginoon, hallelujah, na mabuti siya sa buhay ko. Amen. Amen. Patuloy lang. Huwag tayong matakot. Gumawa lang tayo ng mabuti. As long na wala tayong mga kapatid ko nasasagasaan sa buhay, alam po ang Diyos ang nagpapala sa buhay Yes. natin. Amen. Amen. Pero isang binata at the age of 17, mga kapatid. 17 years old. Sino pong 17 dito na binata? Meron ba? 17. Si Daniel, 17 years old, in the book of Daniel, chapter 1, verse 8. Huwag nyo na ituro si brother, hindi yan 17. Si Daniel, sa Daniel chapter 1, verse 8, nung sinabi ng King Nebuchadnezzar, Daniel, halika, saluhan mo kami, kain tayo sa mga pagkain ko na kahain sa lamesa na yan. Sabi ni Daniel, hindi po ako kakain yan. Hindi po ako iinom ng mga inumin na yan. Yes. Hallelujah. Bakit mo tinatanggihan ito? Hindi po ako kakain ng mga pagkain ni alay sa Diyos-Diyosan. Yes. Kaya di bali nang patayin mo akong alnari. Yes. Hindi ko kakain niya. Ay, kung iba yun, ang sarap ng hamon, ang sarap ng lechon, ang sarap ng morcon, ang sarap mga kapatid ko ng mga prutas. Hallelujah. Pero sabi ni Daniel, no, hindi ko kakainin. Nanindigan siya, mga kapatid. Yes. Hallelujah. Dahil alam niya, yung lahat ng yun, alay ni King Nebuchadnezzar. Hallelujah, sa Diyos-Diyosan. Kaya hindi talaga siya kumain. Anong ginawa sa kanya? Sa pagsunod niya sa kalooban ng Panginoon, pinatapon siya sa yungib ng mga leon. Yes. Kaya sabi ng awit, si Daniel way kahadlok sa langong may leon. Si Daniel na walang takot dahil sa yungib maraming leon. Hindi siya natakot, mga kapatid. Kahit mamatay siya, basta nanindigan siya. Dahil alam niya ang salita ng Diyos. Maging si Apostle Pablo ang sabi, for to me to live in Christ, but to die is gain. Ang mabuhay kay Kristo, pakinabang. Kaya hindi siya natakot, mga kapatid. Nung tinapon siya, naging kaibigan pa niya ang mga leon. Yes. Tinakpan ng Diyos. Bakit? Ang inisip ni Daniel, hallelujah, ang Diyos. Yes. Hindi talaga siya nag-compromise. Ano kaya kung tayo ang nasubok, no? Wala naman si pastor Kunti lang naman Sarap ng litson Hallelujah. Amen. 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 Kaya sa ating mga Kristiyan, hindi na tayo naghahanda ng mga pesta Diba? Hindi na tayo naghahanda ng mga pesta. Ay, piyesta ng patron, piyesta ng Santo Niño, piyesta ng San Isidro, piyesta ng San Juan. Wala na yan, lahat yan ay mga pagan worship, mga kapatid ko. Amen? Mga pagan worship yan, mga kapatid. Meron lamang tayong isang Diyos. Yung pista po natin, yun yung every 3 months, mga kapatid ko. Yun yung pista para sa Panginoon. Buhay kasi siya. Kaya siya ang ating, mga kapatid ko, inaalayan. Amen! Kaya sabi ni Daniel, hindi ako kakain yan. Kaya tinapon siya. Hallelujah. Naging kaibigan ng mga leon. O ano nangyari? Dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Panginoon, na-convert pa pati hari. O biruin mo, kung natangay siya nun, maliit lang naman. Paano nga natin, mga kapatid, madadala ang tao kung yung testimony masira? Yes, amen. Kaya natin sila nadadala kasi nakita niya sa'yo, wow, grabe to. Minsan kasi susubukin ka minsan tutuksuin ka Hallelujah, tuksuin ka ng kumpare mo, tuksuin ka. Sige nga, kung talagang matibay na to. Text night nga tayo.
Kita mo Lexa yan, no? Ganda. Lexa na ngayon, Ran. Ha? O, yung paratokso lang, bating pala yun. Sabi naman, nasira pa buhay mo. Hello? Ha? So, huwag ka nang mabuti. Huwag kang magpapatukso. Kaya si David, mga kapatid, sabi, hindi ako kakain. Kahit napatayin niyo pa ako. Kaya nanindigan sa pirmo, kamatayan na yun. Pagkain lang, tinanggihan. Pagkain lang yun. Pidak pa kaya? Pidak. Yung pidak, hindi matanggihan. O yung sabi ni Tuason, alam niyo mga istorya yung si Tuason? Kwento lang, istorya. Si Tuason, kaya daw siya nagkakaganon ngayon, nakating siya ng born again church sa ibang bansa. Oh! Galing talaga pagka sino makarating sa tao, mga Yes, kapatid. amen. Ibabalik daw niya yung kanyang komisyon. Yes. Hallelujah. Bigyan mo lang sa MDC, marami pang marating yan. Pag binigyan mo yan sa ano, wala, pinubustin niya. Wala rin yan. Hello? Papagawa kunyari ng kalsada, yung sa Bulacan, mga kapatid, sa amin, di ba? Traffic ngayon sa Muson. Grabe, papasok sa church, traffic, mga kapatid. Nagpagawa ng kalsada, ang kapal, mga kapatid. Hallelujah. Ang kapal ng simento. Ewan ko lang kung anong timpla nyo. See? Gawa ka raw ng mabuti. Pangalawa, mga kapatid, keep our focus on the cross. Sino yung cross? Yung literal? Hindi. It's about Jesus Christ. Nakafocus ka sa Kanya. Sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 12, 1 and 2, looking unto Jesus, He is the author and the finisher of your faith. Sa Kanya ka lang tumingin. Pag may problema ka, sa Kanya ka tumingin. Ibig sabihin, huwag mong titigan lang, mga kapatid. Nakatitig ka lang kay Jesus, gano'n ka lang, mga kapatid ko. Eh, masisiraan ka naman ng gano'n, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng looking unto Jesus, siya lang ipamuhay mo. Ipamuhay mo siya pag may problema ka. Tawagin mo siya pag may pangangailangan ka. Tumawag ka sa Kanya. Call unto Him and He will answer you. And He will show it on great and mighty things which thou knowest not. Hindi mo alam. May solusyon ang bawat problema mo. May solusyon ang kabigatan mo. Pag nabibigatan ng puso mo, umawit ka sa Panginoon. Sumamba ka sa Panginoon. Magpuri ka sa Panginoon. Mararamdaman mo yung kalakasan. Alam niyo ba kung bakit ka umiiyak? Yun yung luha ng problema mo. Eh, lumabas na. Wala na. O di ba, maluwag na ang puso mo pag nakaiyak ka na? Ay, salamat. Nakaiyak na ako. O yun yung problema eh. Amen. Amen. Pag umiyak ka rin dahil sa kagalakan, ano naman ang nararamdaman mo? Anong tumulong luha sa iyo, mga kapatid? Yun yung luha ng katagumpayan. Yan ang tumulong luha mo. Masaya ka na. Wow, ito palang nararamdaman ng masaya. Ito palang nararamdaman na may Kristo. Ito palang nararamdaman na mayroong Diyos. Hallelujah, hindi mo may paliwanag. Hindi mo kayang sabihin. Hindi mo kayang gawin. Basta nagagawa mo na lang. Oh, God. Oh, hallelujah. Yun. Yes. Hallelujah. Yun yung gamot sa pagkauhaw. Yes. Focus on Jesus Christ. Yes. He loves you so much. Oh, grabe magmahal ang Diyos. Grabe magmahal ang Panginoon. Ang malaki kong tao, mga kapatid, pag naalala kong mabutihan ng Diyos, hindi ko mapigil na umiyak. Yes. Sabi ng pastor, ba't iyakin ka? Ba't ang puso ko dati, mga kapatid, maliwala kayo? Napakabato ng puso ko noon. Wala pa ako sa Panginoon. Yes. Hindi mo ako mapayak, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ko nga iniyakan ang ako, nag-50-50 sa ospital eh. Oh, yung kay isa mong anak, hindi ko iniyakan niya, nasa santasan, nag-50-50 yan. Sabi ng ibang mga katabi, Nay, yung anak mo, rest in peace na. Naku, malapit na kay Apple. Pero umalis pa rin ako. Batong puso ko. Pero ngayon, dumating si Kristo, mga kapatid ko, ang batong puso, kaya raw maging mamon. Yes. Kaya raw maging mamon. Oh, hallelujah. Habang pinapatakan ito, mga kapatid, ang bato, pag pinapatakan ng tubig, nabubutas, mga kapatid ko. Kapag ang Espiritu ng Diyos kumikilos sa buhay mo, hallelujah, nararamdaman mo talaga, masabi mo, oh God, napakabuti mo sa aming buhay. Wala na akong hanapin pa. Napakadakila mo sa aming buhay. Oh, God! Hallelujah! Oh, Jesus! Hallelujah! Glory to God. Kaya sabi ko nga, mga kapatid, lagi kong taong ito, pero ngayon, sa Panginoon, iyakin ka na. Kung may problema ako, umiyak na ako.
Bakit? Eh, pag hindi ko iyak yan, sasabog yan sa puso ko eh. Kaya iyak mo para lumabas yung sama ng loob. Amen. Kasi pagka mga kapatid ko, yung sama ng loob mo mga kapatid, ilabas mo sa bunganga mo mga kapatid ko, abay marami pang maapektuhan. Iluha mo na lang. Ha? Pagka lumabas yung luha sa mata mo, yan, naibsan na mga kapatid ko. Hallelujah. Then yun yung problema, lumabas sa iyo mga kapatid. Kaya masabi mo, nandiyan lang palang solusyon sa ating Panginoon. Keep on focusing to Jesus Christ. Hallelujah. He's the author and the finishers of your faith. Hindi ka mapapahiya. Sa mga bago rito, sa bisita namin, hallelujah, magpatuloy ka lang. Yes. Mayroong magandang mangyayari. Mayroong pagpapala. Yes. Hallelujah. Amen. Anong kanta na yun? Mayroong magandang mangyayari. Mayroong pagpapala. Hallelujah. Sama-sama tayo. Dahil sama-sama tayo nagpupuri sa ating Yes. buhay. Amen. Boom. Iba to, mga kapatid. Iba to. Hallelujah. Iba talaga to kasi matagal matapos to dito. Dati mga kapatid, pag sumimba tayo mga kapatid ko, wala pang 30 seconds. Tapos na. Saan galing, Brad? Simba. Bilis mo naman, kikita lang natin. Simba. Ba't mahirapan ba natin? Uy, simba na ako. Yan ba yung pagsamba? Mas mabilis pa mga kapatid ko doon sa kumain ka ng chicharo. It's about Jesus. Pag pinag-usapan si Jesus, hindi ka maiigit. Hindi ka mababagot. Hallelujah! Hindi ka mahihina, mga kapatid. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Ito yung bago. Ito yung bago, mga kapatid. All things are passed away. And all things become new. Ang luma, nawala na. Ang luma, naalis na. Ito na ngayon, ang author ng bago. Walang ibang Panginoong Jesucristo. Siya na ngayon yung author ng bago. Kaya masabi mo ngayon, hallelujah, I am the child of the living God. Yes. Amen? Masaya. Wala na, mga kapatid pa. Wala nang katulad. Wala kang maitutulad, mga kapatid. Everybody say amen. Hallelujah. Last, mga kapatid, we must be willing to suffer. Si Pablo, bakit, mga kapatid ko, nakangiti siya nung pinugutan siya ng lig? Ang sabi ng Galatians chapter 6, bakit nagagawa ko ito? Dahil dala ko ang tatak ng Panginoong Jesucristo. Ang pilat na nasa aking katawan, hallelujah, yun yung pilat ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y mapako sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Everybody say amen. May mga suffering sa buhay. Huwag natin sabihin, mga kapatid, pag nabuo na tayo, wala nang problema sa buhay. Meron pa rin, mga kapatid ko. Ang kagandahan lang dito, pagka meron tayong nararanasan problema, mga kapatid ko, meron tayong Diyos, meron tayong healer, hallelujah, meron tayong nagpapagamot sa atin, meron gamot, mga kapatid ko, ang ating Panginoong Jesucristo, hallelujah. Kaya hindi ka mag-aalala, mga kapatid, ano man yung suffering sa buhay mo, magpatuloy ka lang, ano man yung problemang naranasan mo, magpatuloy ka lang, huwag ka lang sumuko, kapatid ko. Pagka ikaw nakaahon na sa sufferings na ito, ibig sabihin, hindi ka na magmamalaki, nalagpasan mo na, hallelujah, ang school of sufferings, mga kapatid ko, hallelujah. Ano, mga kapatid ko, hallelujah, pinag-aralan mo, mga kapatid, sa school of sufferings, yun yung mga kalungkutan mo, yun yung mga problema mo. Pagka nakagraduate ka na ngayon, at dito na sa taas ka na nilagay ng Panginoon, ang ibig sabihin lang doon, kapatid ko, hallelujah, hindi ka na magmamalaki ngayon. Yes. Hindi mo na sasabihin, kaya ko. Hindi mo na sasabihin, magagawa ko. Kundi sasabihin mo na ngayon, kaya ng Diyos. Yes. Hindi ako, kundi si Lord na masusunod sa buhay ko. Dahil nakatapos ka na sa mga sufferings mo sa buhay. Amen. Di ba masaya na? Amen. O sa mga mag-asawa, di ba masaya na? Graduate na tayo. Hallelujah. Huwag ka lang sumuko. Isang araw talaga. Pag nakagraduate yan sa School of Sufferings, mga kapatid, hallelujah, maniwala ka. Magsasabit ka ng medalyon yan, mga kapatid ko. Hallelujah.